Hello mga kakigol, welcome back. So, ito na yung number 9. Number 8, no? Number 8 natin na. Number 9. Number 9 laptop natin. Okay? So, tingnan natin kung anong condition ito. Okay. So, open natin. HP. Oops. Uy. Okay. No? Hindi pa na palitan ng screen. Pero grabing alikabok. May keyboard. Okay. Intel Pentium. Windows 7. Okay. Brush natin. Grabe alikabok. So, sana buo ito. Okay, tingnan natin sa ilalim. Oops. Okay. Tingnan natin kung may RAM or at saka hard drive. Usually, tinatanggalan nila ng RAM at saka hard drive. Okay, check natin. Sana meron pa. Oops, good. Meron pa. Yan, nakita nyo, dalawa pa. Okay. So, okay pa. Tingnan natin kung may hard drive. Swerte, meron pang RAM. Tigas. So, parang okay to, parang hindi pa nabuksan. Kasi matigas pa yung screw niya. Pero hindi tayo sure. Open Sesame! Oy! Meron pa! See? Buo pa. Yan. Good, good. Buo pa. May memory, may hard drive. Okay. Wag sa nating ibalik yung cover niya. Tingnan natin. Brush natin konti. Okay, may battery din siya. Good. Ang tanong kung gumagana pa yan. Then, okay pa yung hinge niya. Matibay pa. Walang trouble. Kasi usually ang mga problema ng mga laptop is yung hinges, no? Nababasag yung hinges sa open, close, open. So, dapat ang technique dyan guys para ma-preserve yung hindi agad masira yung mga hinges ninyo dito is dapat dito kayo sa gitna talaga hawak, magbukas, no? Hindi dito sa gilid. Kasi kung sa gilid, ang pumpersa, yung dito lang sa kabilang side, wala masyado dito. At saka yung etong screen, medyo nagpi-flip siya ng konti, no? So, hindi balance yung dalawang hinges. Kaya minsan parang mahirap i-open ganyan dahil hindi nga yung dalawang hinges ang sabay-sabay na nag-move, no? So, dapat dito sa sentro talaga. And then, pigilan nyo dito sa, sa other side, sa bottom. Then, up nyo ganyan. Okay? Para pantay yung pwersa ng dalawang hinges dito. Okay? Yun lang ang mga tip dyan. So, try natin i-plug in. HP ito, HP.
Okay. Plug in natin. Okay. Oops. Hindi pa na power on. Nag-display na. Goodness. Off natin. Hindi pa na power on. Nag-on na. On natin. Ayan na. Nag-display na. Good. Good. Okay. Enter startup. F10. BIOS setup. F10. Okay. So, ito yung specs niya. Ang processor speed niya is 2.1 GHz. Memory niya is 4 gigs. That's good. Intel Pentium R dual core CPU. Okay, try natin. Start kung hindi pinormat yung hard drive. Exit. Yes. Okay, we'll see. Kung mag-start yung Windows niya. Not found. HP wireless mobile system has detected that the wireless module is not invalid correctly or not functioning. Wireless module. Wi-Fi niya. Anyway, no problem. Tinanggalan siguro to ng Wi-Fi or what? Wi-Fi card. Tagal mag-boot. So, baka corrupted niya yung program nito. Kailangan na to i-reprogram. So, walang problema yan. Importante, nag-display siya, no? Tingnan natin dito sa kung tinanggalan ba ng Wi-Fi card ito. Kasi cannot be detected daw. Talagang tinanggalan, guys. Kita nyo? Yan. Walang problema yan. Meron tayo. Marami tayong extra dito. Bumabaha yung Wi-Fi card natin. Ito, example. Yan. Yan. So, dami tayo. Wala tayong problema dyan. So, later na natin gagawin yan. Or, sige. Try natin to. Okay, unplug muna natin. Okay, so ito yung battery hindi na gumagana. Pero tingnan, baka lubat lang. So, install muna natin tong Wi-Fi card niya. Kung ma-detect niya ito. Oops. Ay! Got.
Okay. Ah, my goodness. Ayan. Pumasok yun sa loob. Ayan. Kaya pumasok kaka. Hirap. Ito na lang para sigurado ka. Okay. So, kabit natin yung antena niya. Okay. Pero isa lang yung antena niya. Sige lang. Wala problema yan. Isa lang. Isa lang yung antena. Yung iba kasi isa lang. Yung iba dalawa. Wala problema yan. So, okay lang yan. So, close natin. Tingnan natin kung ma-detect. Hindi siya mag-error. Okay. Supply natin. Plug in. Okay. Natin kung hindi na siya mag-error. Power on. Oops. Unsupported wireless network detected. Okay. System halted. Remove device and restart. Oh my goodness. Unsupported. Okay. So, unplug natin. Ayaw niya. Hindi supported. Okay. Pero just in case okay guys. Just in case na wala tayong makitang compatible dito sa Wi-Fi network card niya, no? Ngayon madali lang naman yan, bili ka na lang ng mura lang naman, nasa 200 o 350, 300 yung mga USB Wi-Fi na na card, no? So i-plug in mo lang sa USB, may Wi-Fi ka na. Halimbawa ganito. Ito for example, ito yan, USB. Yan ito. Pero latest to Wi-Fi 6 na ito. Okay? Plug in mo lang. Good na. So, wala tayong, hindi big deal naman masyado pag wala tayong makitang compatible dito. Kasi hindi natin alam kung anong klaseng ganito. Anong compatible dito. Pero, marami tayong extra nito. Subukan na natin later on. Iba-ibang model or brand, no? And by the way, ito galing ng Pilipinas, kita niyo yan? Logo ng NTC ng Pilipinas yan, oh. So made in the Philippines to, guys. Oh, plug ng Pilipinas yung logo. Anyway,
So, marami tayong ganito. Later on na lang yan. Ang importante ito, gumagana na siya. So, isarado ko na lang to. Total okay naman siya. Importante, gumagana siya, may RAM, may hard drive, no? Yung program niya, i-reinstall na lang natin yan later on. So, ang ano lang muna ngayon dito is, titingnan natin yung mga gumagana o maandar. Yung mga program, saka na yun. Pareho din sa ginawa natin nung previous batch. Yung previous batch na chinik lang muna natin ang ano niya, ang power, ang display. Then, saka na lang, ano yung kulang niya, hard drive, RAM. Then, saka na lang natin inistallan ng program, no? Pag na ano natin, na nabuo na natin yung unit. Napaandar na natin, may display, no? Anong kulang, nalagyan na natin ng RAM, ng hard drive. So, balik tayo na naman sa isa-isa na installation. So, ito, good na ito. Good na ito. Okay. Then, okay pa. Kita nyo naman. Wala pang damage yung hinges. Ito, importante, yung hinges matibay. Yan. Okay. Yan. Ganda pa. Buo pa. Hindi pa napalitan yung screen. Buo pa, original pa yan. So, itabi na natin to. Another good. So, markahan natin isa ng good. Okay. So, with RAM, with HDD. Para hindi tayo malito kung anong... Ito kasi yung iba nilagyan ko ng no RAM, no HDD, ganon.